We just challenge everyone na patuloy tayo mag-share ng gospel kahit internet pa yung gamit natin. Kasi hindi limitado ng bibig lang natin yung pag-share ng gospel. Amen? Amen? Kahit anong bagay pwede natin gamitin sa pag-share. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mag-share tayo. Lalo na yung okay, hindi ko lang pala magsisimula. Pero meron magpapatotoo ngayon today. So, tawagin ko na, Ella. Alam ka, mag-share. Siguro yung process sa atin na hirapin mag-share kasi hindi natin alam kung paano natin umpisahan. Kung paano natin umpisahan, kung paano tayo makapag-share, diba? Share ko lang experience ko. Kasi meron akong classmate, siya yung tipo ng tao na hindi siya pala kaibigan. Hindi ka niya kakausapin kung di mo rin siya kakausapin. Tapos kasi nung time na yun, wala kaming teacher. Tapos nilapit ako, sabi ko sa kanya kung pwede makapag-kwentuhan. Siyempre nung una, iba, pag isang tao kahit kakilala mo, hindi agad siya mag-open sa'yo, diba? Kasi mamaya, ibang kwento mo yung sinare na sa'yo. So, ginawa ko, ako muna yung una nag-share. Kasi kahit tinala niya na ako, di niya talaga totoo. Di niya naman alam yung totoo ugali ko. So, yun yung ginawa ko. Sinare ko yung sino ako, tapos sinare ko kung paano ako binago ni God. Tapos, sa pag-share ko na yun, sabi niya sa akin, kung pwede ba daw mag-open ang problema niya sa akin. Sabi ko, sige, okay lang. Tapos, nung sinare niya yung problema niya sa akin, nakarelate ako. Kasi yung sinare niya sa akin problem, pinagdaanan ko din. Sinabi ko lang sa kanya, naalala ko yung life verse ko na Mateo 11:28 na nakalagay doon na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong dalahin. At kayo yung pagpapahingayin ko. Tapos, nung di ba, sinare ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kung may problema kang pinagdadaanan, nandiyan lang lagi si Lord para tulungan ka. Tapos habang na-explain ko sa kanya yon, natuwa lang ako sa ginawa ni Lord kasi umiiyak siya. Sabi ko, hala, ba't ka umiiyak? Sabi niya sa akin. Natutuwa lang daw siya kasi first time mangyari sa kanya yon. Na may lumapit sa kanya tapos sinabi na pwede siya mag-open. Sabi ko, okay lang naman yung sa akin, basta pag kailangan mo na kusap, nandito lang ako lagi. Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, ayun, kasi sa pag-share naman, hindi porket sabi mo mag-share ka, kailangan mo agad may preaching, kailangan mo agad ng Bible. Kasi mas maganda lagi, kahit saan ka pumunta, dapat lagi kang may baon na Kung baga sa sundalo, hindi ka pwede sumugod sa gera nang wala kang dalang baril, di ba? Ayun ang ginawa ko. Luto. Bilo mo ba? Bali, ayun. Kasi sa pag-share, kahit hindi ka magdala ng Bible, kasi kahit sa simpleng pag-uusap nyo na pwede nyo na may segue, doon isingit mo kung paano ka binago ni Lord, diba? Halimbawa, yung kaibigan mo, sinabi niya sa'yo, pwede ba ako mag-share ng problema? Doon na yung pagkakataon mo na oras na mag-share na siya ng problema. Pag yung time mo na magsalita, pwede mo na i-share kahit kung halimbawa na pagdaan yung problema na yun, tapos meron ka naalalang verse, pwede mong sabihin sa kanya para encouragement sa kanya. So, yun lang, encourage ko lang lahat, diba? Siguro iba dito may pasok pa next week, tapos hindi ba wala na. Kahit naman wala ng pasok, pwede naman kahit sa mga kasama niya, sa bahay, yung mga tao na kapaligid sa inyo, pwede nyo sharean. Kasi meron pang isa last na promise. Hindi kasi nung last Wednesday, wala rin kami teacher kasi pa-enda rin nung class nun. Sabi meron akong dalawang klase. Meron akong dalawang klaseng kasama, tapos nakaupo lang kami sa may labas ng room, wala naman akong ginagawa. Naalala ko yung Project Forever na ginagawa ng ibang mga youth leaders. Ginawa ko, tinry ko, sabi ko, may tatanong sa iyo, sabi ko, naniniwala ba kasi forever? Sabi ko gano'n. Sabi ng klase ko, 50-50 daw. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi daw paano kung yung mahal mo punta sa heaven, ikaw punta sa hell, di ba lang forever? Sabi niya gano'n sa akin. Tapos, di ba rin ko na siningit na kung naniniwala ba sila may forever sa piling ni God at may forever sa piling niya. Sa hell. Bali yun, sa pag-share ko na yun, natuwa lang ako sa isang kaklase kasi sabi niya sa akin, halos lahat ng tanong niya nasagot ko daw. Tapos, lang kasi pag-uusap namin napunta lang tungkol sa Illuminati. Basta ang dami ng pero thank God naman kasi nasagot yun naman na maayos yung tanong niya. Tapos sabi niya sa akin nung bago ko mag-uwian, kung pwede daw sa Friday, mag-share ulit ako sa kanya tungkol kay God. Ang ginawa ko naman ng last Friday, sinare ko yung kwento na ako soul surfer. Pero liwanag ko lang doon kung
paano siya tinulungan ni God para makamit niya yung, yung pangarap niya. So, yun lang. Amen. In short, maging ready lang tayo sa pag-share ng gospel. Kasi kung may will ka, kung willing ka, laging may paraan. Sabi mo sa katabi mo, basta willing ka. May paraan. Kasi gusto mo mag-share ng gospel, gusto mo i-share si Jesus, willing ka, may paraan. Si Ella, hindi siya masalita talaga eh. Mahina yan talaga si Ella. Pero tingnan mo naman, nakapag-share. Diba? Okay. So, recap tayo. We are in the Win series. So, palapit na tayo sa katapusan. Hindi, ng March. ng March. Okay, so, nagdedeclare tayo ng soul winning month. Okay, pero again, hindi lang ito yung simula. No, hindi lang ito yung dito lang tayo matatapos. Hindi porket matapos na yung March, tapos na tayo mag-soul win, no? Okay, so marami pa dapat i-win. Marami pa dapat makakilala kay Jesus. Okay, so last 4 weeks ago, recap ko lang ng mabilis, no? Pinag-usapan natin, priceless me. Lahat ng tao, okay, bata, matanda, may ngipin o wala, kalbo, may buhok, maputi o maitim. Okay, lahat, okay? Matangkad man yan o maliit, okay? Mataba man yan o payat. Mahalaga yan sa Diyos. Okay. May tinamaan ba? Sorry, okay? Kasi sinasadya. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. So, lahat tayo importante sa Diyos. So, huwag mo siyang tingnan. Sabihin mo sa sarili mo, gato, wala yan sa itsura. Dapat medyo confident ka, wala sa itsura. Okay, so wala sa itsura yan. Hindi porket gwapo siya lang dapat mapunta sa langit, diba? Hindi porket maganda siya lang may karapat mapunta sa langit. Hindi, lahat. Every one of us is priceless, okay? And then last 3 weeks ago, pinag-usapan naman natin, I am epic. Okay? I am epic. Ibig sabihin, kahit ikaw ay hindi ganun kagaling magsalita, kaya kang gamitin ni God. Okay? Kahit nasa palagay mo parang ordinary tao lang, ordinary estudyante, ordinaryong kabataan, kaya kang gamitin ni God. Naniniwala ka ba doon? Na kaya kang gamitin ni God? Naniniwala ka? Ang hina, naniniwala ka? So, huwag tayong kahit sabihin natin na medyo utal-utal kang magsalita, walang problema. Okay? Kaya kang gamitin ni God, kahit anong paraan o kahit anong meron ka pa. Amen. Amen. So last 2 weeks ago, pinag-usapan naman natin making Jesus famous. Sino nakaalala dito ng choke? Yung choke na nabasag. Okay? Pero alam naman natin na kahit nabasag yon, hindi na mababago na si Jesus binago yung buhay ng bawat isa na nandito ngayon. Amen? Mabasag man yun o hindi, ano man ang mangyayari sa choke na yun, kung yun man ay lumutang, nung binitawa ko, nandun pa rin. Takot naman yun, okay? Kaya ano mangyari pa doon? Okay, hindi mababago doon na si Jesus binago yung buhay natin. Amen? So let's make Jesus famous. Today, ang pag-uusapan naman natin is God up close and personal. Okay. Speaking about up close and personal, kung meron kayong gustong maka-up close and personal, sino yung tao na yan at bakit? Magtanong mo muna yung magkakatabi. Kung sino yung gusto mong maka-up close and personal? Sige nga, tanong lang kayo. Up close and personal. Yung gusto mong makilala, yung gusto mong makausap, ganyan. Ganon. Artist. Kahit kahit patay na. Halimbawa si Michael Jackson, gusto mong maka-up close and personal. Okay. Halimbawa, sila Rico yan, si FPJ, gusto mo maka-up close and personal yan. Okay, up close and personal. Kung sinabi up close and personal, yung malapitan, nakikilala mo siya. Hindi mo na siya nakikita ng malapitan, nakausap mo pa siya, nakilala mo siya ng mas personal. Ganito, di ba, alam ko dumating na yung 1D, right? Dumating na yung 1D. So, nung dumating sila, medyo nakagkaroon ng opportunity na magkaroon ng makapagpa-picture sa kanila. Chas? Chas, pakita mo yung picture natin. Nagkaroon ng Chas. So, yan. So, nagpa-picture siya sa akin. Sabi ko, ayoko kasi busy ako. So, tapos nung palabas na ako,
ko naman si Catherine Bernardo, so nagpa-picture din siya sa akin. Si pinili niya. Sabi ko ayoko. So pero sige na lang, kasi minsan na naman ako nakita, so pa-picture ko rin. So, thank you sa Photoshop. Sponsor. Pero ito yung dito Photoshop. Last time, nagkaroon ng opportunity makapagpa-picture kay John. Huwag kayo tumawa! Huwag kayo tumawa! Hindi, Photoshop yan! Hindi ako yan. Nahiyaan naman ako bigla. Okay, so si John na rin Biray. Hindi pa ako tao niya. Nag-evolve na ako ngayon. So, sige, tama pa. So, ayan, si Jonathan Biray, sa nakapagpa-picture. Actually, hinatak niya ako eh. Joke lang ako talaga lumapit. Tapos, isa pa, si Brennan. Ayan. So, ako yung kanina niya. Ako yung kanina ni Brennan. So, okay. So, nahihiya na ako. Nahihiya na tuloy ako. Okay. Buti na lang, nag-evolve na ako. Okay, so okay. So ayan. Just, tago mo na yan. So ayan to, up close and personal. Gusto natin magkaroon ng somehow, sana, no? Magkaroon tayo ng pagkakataon na maka-up close and personal ng isang, siguro, iniidolo mo, no? Pero this time, makikipag-up close and personal tayo kay God. We will know God and kilalanin pa natin si God like we never did before. Marami na kayo sigurong pagkakataon na narinig na kinukwento namin dito si God and kung ano yung kanyang mga katangian. Pero this time, bibihira nyo itong naririnig, itong pag-uusapan natin today. 3 bagay lang. Pero bibihira nyo itong marinig. And this is, pasensya na kayo kasi may ano to sa akin, kumbaga may ano to sa akin, tawag dito. Ano siya meron siyang importanteng mahalaga. Basta meron siya sa akin, ayun, basta may hugot, ganon. Kasi nung pinag-aaralan ko siya, talagang ako dahil parang ngayon ko nga lang nakilala si God ng gantong personal. So, gusto kong i-relate sa inyo. And one thing kung bakit ito rin yung gusto kong pag-usapan natin. Kasi marami nakakarating sa aking balita na marami doon ngayon na nagba-Bible study, mga leader natin, nagba-Bible study sila sa iba't ibang school. And then nakakabalita sila na until now, yung mga matagal na nilang bina-Bible study, until now, they know Jesus, pero hindi sila sure kung sa heaven pa sila pupunta. So sa amin, bilang mga nagtuturo, parang ano sa amin yung failure. Parang nag-fail kami doon. Kasi kinukwento namin si Jesus, share namin si Jesus, pero marami pa rin na kahit pinaliwanag na namin yung reason kung paano maligtas o bakit tayo maliligtas because of Jesus, hindi pa rin natin naiintindihan at nakakalungkot yun. Kaya today we will understand more about kay God, kay Jesus, up close and personal. Ready na ba kayo? Nasa ganun, maunawaan din natin bakit kailangan kong ipakilala si God sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya, nang kilala lang is pangalan pero hindi nila talaga kilala kung ano yung kayang gawin at ginawa na ni God. Importante ito. Kasi siguro, meron kayong kakilala, classmate, kaibigan, o mga mama niyo, papa niyo, mga kapatid niyo, they just know Jesus in name, pero hindi talaga nila nauunawaan. So today, bibilisan ko lang ito kasi gusto ko na magkaunawaan tayo at sisikapin ko na maipaliwanag sa inyo ng maayos ito. So, mag-pray muna tayo and then tuloy-tuloy na tayo. Sige, mag-usapan natin about the nature of God. So, kikilalanan natin si God. 3 attributes o 3 character niya. Pag sinabing character, yan talaga. Pag sinabing God, yun talaga siya. So, handa na kayo? 3 lang to. Number 1, God is holy. Okay, that is number 1. God is holy. So, kasi ganito, handa na ba yung tunog, Jazz? Papakinggan natin yan. Okay. Kasi pag sinabing holy, o anong Tagalog ng holy? Banal. Okay, pag sinabing banal, o ang Diyos ay banal, meron tayong mga wrong connotation about holy. Okay? Kasi kapag sinabi mong banal, ang naiisip natin yung may mga halo. Diba? Tingnan mo yung katabi, baka may halo or nahi-halo. Parang sa'yo, kumikinam yung ulo, di ba? Parang gano'n.
lang, parang hindi lang iwasan. Di ba? So parang yan yung may mga bilog sa ulo, and then parang hindi makabasag pinggan. Di ba? Yung parang naka-white robes, di ba? Parang pag sinabing banal, sila yung mga nakaputi na talagang pag naglalakad talagang parang lumulutang. Well. parang dahan-dahan kasi sila maglakad, di ba? Parang pag kinausap mo yung kanyang boses, di ba? Tapos ganito yung tunog. Sige, pakinggan natin yung tunog. Ganda, no? Antayin niyo, dyan, traffic lang. Habang hinihintay natin. Minsan yung tono rin ng boses, di ba? Kapag sinabing holy o kapag may kabanalan, minsan yung tono ng boses. Alam mo yun, yung parang, kaya magsitayo. Ayan, ganyan din naman. Sige, ganda, no? Parang may alon lang. So, di ba alam natin kapag yung may mga, pag sinabing kabanalan, di ba? Pag parang naiisip mo, pag pumasok ka sa isang lugar, parang, ako na lang. Di, okay na. Sige, thank you. Di ba, tapos yung mga boses talagang ang lumanay. Di ba? Yun yung connotation natin pag sinabing holy, pag sinabing banal. Pero ano nga ba ibig sabihin ng banal? Okay? So, tingnan natin yung meaning. Holy. Okay. Sige, okay na yan, Chance. Pakita natin yung ibig sabihin ng holy. Okay. Pag sinabing holy, pagka tinignan nyo sa dictionary, ang ibig sabihin is one that is perfect in goodness and in righteousness. Isang perfecto. Pag sinabing God is holy, pag sinabing ang Diyos ay banal, siya ay perfecto sa kabutihan at pagiging matuwid. Okay? Perfect. Sabihin nga natin, perfect. Goodness. Righteous. Most of the time, hindi natin nagagamit yan, no? Kasi parang ang hirap naman sabihin na itong tawag to good or righteous. No? Parang hindi natin sinasabi madalas yun. Pero pagka kay God, siya ay perfect in goodness and righteous. So, kaya ang problema ganito. Kapag pinag-uusapan yung holy, minsan sinasabi natin na hindi para sa akin yan kasi parang ayoko nung ganyan kasi parang napaka-babanal ng mga tao na yun. Tapos pag may nakikita ka, parang ang lagi sinasabi sa'yo, huli! 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 Pag may ginawa ka mali, di ba? Kaya ayaw maging huli kasi ang palagay mo sa lagi kang hinuhuli. Diba? Pag nakagawa ka ng mali, huli. Pero hindi ganun eh. Kalala natin ganun. Okay? Pero pag naiintindihan natin na si God ay banal na Diyos, okay, mababago yung pananaw natin. Kasi, most of the time, ganun yung ating pananaw. Okay? In the Bible, sa Bible, may sinabi somewhere in Isaiah 6, sige, labas natin yung verse, Isaiah 6, at yung sinabi ni Isaiah, or nung nagkaroon ng chance si Prophet Isaiah na makita si God, okay, nakita niya yung scenario sa heaven, and then nakita niya yung mga seraph o yung mga angels na nakapaligid sa trono ng Diyos. Pero itong mga angels na to, hindi sila makatingin kay God dahil sa sobrang kabanalan ng Diyos. So tinatakpan nila, yung wings nila, pinatatakip nila sa kanilang mga mata dahil hindi nila pwede makita yung Diyos sa sobrang kabanalan ng Diyos. At habang nakatakip yung mata nila, ito yung sinasabi nila, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. This is the first time na ginamit yung word na holy ng tatlong sunod-sunod. Dahil pag nagbasa kayo ng Bible, hindi nyo makikita yung ibang word na inulit ng tatlong beses. Yes, God is love, pero wala kang makikita sa Bible na si God is love, love, love. Okay? Love, love, love. Okay? Parang ganon. And even God is good. Wala kang mapapansin sa Bible, mababasa sa Bible na God is good, good, good. Wala. Ito lang, the only word na ginamit is yung word na holy na inulit ng tatlong beses. Anong ibig sabihin niya? So pinag-aralan ko siya. Pagka ginagamit pala sa Bible yung ng tatlong beses, yung isang salita, gusto niyang ipakita yung magnitude o yung bigat ng salita. Kasi kapos yung word, kapag sinabi nilang holy, angel na yung nagsasabi Angel yan nagsasabi. Kapos yung isang word na holy, kung gusto niya i-describe, si God. Kapos, kaya inulit-ulit. Okay? Kumbaga, superlative. Medyo lumalalim na tayo sa English. Okay? So, nakita ko lang yung word na superlative. Ibig sabihin, para ipahayag yung kabigatan ng salita.
Okay? Halimbawa, kapag ka sa Amerika, kasi napapadalas tayo dyan, okay, so, hindi. Sa Amerika, pag napunta ka dyan, so sa mga Western country, kapag gusto nilang i-express, halimbawa may nakita sila na sobrang gwapo, ang kanilang gagawin is, ang word na gagamitin nila is, you are too handsome. Okay? Too handsome. Gumagamit sila ng mga word na too, so, much. Di ba? Yan yung ginagamit nila para i-describe yung, ano yung sobrang gwapo eh. Di ba? O kaya sobrang ganda, hindi pwedeng pretty lang yung gamitin ko. Ganun yung naranasan. So, dinadagdagan nila ng too, di ba? Mga ganong mga word. Pero dito sa Pilipinas, pag pumunta dito sa Pilipinas, para ma-emphasize natin yung bigat ng isang word, pinapaulit-ulit natin yung salita. Di ba? Halimbawa, pag nakakita ka ng gwapo, ang sasabihin mo, ang gwapo mo. Di ba? Tapos pag nakakita ka ng cute, para ma-express mo na hindi lang to cute. Kaya sasabihin mo, ang cute niya. Di ba? Inuulit-ulit natin. Di ba? Kaya gutom ka na, kaya lang hindi lang basta gutom yung nararamdaman. Anong gagawin mo? Ikaw ay gutom na. Amen. Gano'n nyo? May nag-amen? Diba? So, ganun yung ginagawa natin to emphasize, para dagdagan yung power ng word. So, the same thing. Nung nakita nila ng mga angels si God, hindi sapat yung holy lang. So, inulit-ulit nila, holy, holy, holy is the Lord Almighty. Diba? So, siguro dati, gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Sino yung mga GGSS? Isa, si Dari. Nagkasya! Sino dito, GGSS, gandang-ganda ka sa sarili mo? Si Jim. Diba? So ganito, noon nung hindi ka pa nag-church sa JNF, gwapong-gwapo ka talaga sa sarili mo. Kaya lang, pagpasok mo ng JNF, nakita mo itong mga tao na to. Pakita nga natin mga video. Nakita mo. Next. Sige pa. Yeah! Sipa. Pero pwede, no? O, dyan ka lang. Kung hindi ka nag-church ang JNF, di ba? Parang gupong-gupo ka sa sarili mo. Kaya lang, pagpasok mo ng JNF, nag-church ka na, nakita mo yung mga tao na parang, ay, di pa pala. Luto. Tapos yung mga girls na mga gandang-ganda ka sa sarili mo, nung pumasok ng JNF, nakita mo to. Next, nakita mo siya. And then nakita mo si, Mona Lisa, di ba? Okay. And then na-realize mo na meron pa palang mas magaganda sa'yo. Meron pa palang mas, di ba? Meron pa palang mas gwapo sa'yo. So you feel like you are humble. Okay? Na-humble ka sa sarili mo, di ba? So, ganun eh. So pag sinabing God is holy, wala siyang rivalry o wala siyang kapantay. Okay? Walang papantay sa Kanya. Walang maipapantay, walang maitutulan sa kabanalan ng Diyos. So, He is holy, perfect in goodness and righteousness. He is holy. And ito pa maganda mga kapatid. God is holy. Nagbigay siya ng standard. Okay, dahil siya iba na ng Diyos, nagbigay siya ng panuntunan sa atin, which is kung si God ay perfect, nagbigay rin siya ng perfectong mga batas. Okay? And ibig sabihin, He cannot tolerate sin. Batas para sundin natin. Sabi pa nga sa Matthew 5:48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Parang so maramdaman nyo yung kabigalan. God is holy, sabi niya, challenge na tayo na God is perfect, therefore, ikaw rin, dapat perfect ka. Okay? Sundan nyo lang ako dito. Maintindihan nyo rin ako. And sabi sa Leviticus 11:45, bakit? Nangyari? Okay, Leviticus 11:45, therefore be holy because I am holy. Sabi ni God, I am holy, therefore be holy. So inutusan tayo ni God, wala tayong choice. Inutusan tayo ni God, banal yung Diyos, kung gusto niyo sumunod sa akin, kung mahal niyo ako, therefore I am holy, then be holy. Pag sinabing holy, you are perfect in goodness and righteousness. Okay? And then, sabi pa sa Psalms 119:4, you have laid down precepts or law, batas, that are to be fully
obeyed. Naghang. Ayan. So you have laid down precepts or law, mga batas, that are to be fully obeyed. Pag sinabing fully, kumpleto, sagad-sagaran, ibig sabihin lahat. Pag sinabing lahat, may natitira pa ba? Pag sinabing lahat, may natitira pa ba? Wala na. So ibig sabihin, bawat utos ng Diyos dapat sinusunod. Kasi God is perfect, so He demands perfection. Okay? This is our God. Napaka-perfect ng Diyos natin. And if we want to be with God, you should be perfect too. Okay? Gusto ko maintindihan ito. James 2:10. So, bilisan nyo, yung mga naglilista dito, okay, bilisan nyo magsulat sa mga tablet. Bilisan nyo yung pagtatay mo. James 2:10, sabi, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Halimbawa, sino dito nakakalam ng 10 Commandments? 10 Commandments. Recitation tayo. Joke lang, huwag na, baka hindi tayo pasa. Okay. So, 10 Commandments. Ibig sabihin, binigay ni God yan para sundin lahat. Okay? Para sundin lahat. And then sabi ni God sa James 2:10, kapag ginagawa mo yung 10 Commandments, nagkamali ka sa isa, mali ka na rin lahat. Because God demands perfection. Holy siya. Okay? Banal siyang Diyos. So pag nagkamali ka, kahit maliit lang yung kasalanan mo, kahit maliit lang yung pagkakamali mo, sabihin na natin na out of 1,000, isa lang yung mali mo, binali mo na rin lahat yon, yung 999 na batas ng Diyos. Because God demands perfection. This is our God. Gusto niya na maging perfect tayo. Okay? So siguro na napapaisip na kayo, grabe naman itong Diyos na to. Hindi pa ako tapos. Mas kikilananin pa na si God. Every time we sin, we don't just break the law of God, we break the very heart of God. Pagka nagkagawa tayo ng kasalanan, napamura ka, sinadya mo na hindi, nakasakit ka ng kapwa, sinadya mo na hindi, nag-sin ka, hindi mo lang basta brinake yung law, brinake mo yung heart ni God. Why? Sino ba nagbigay ng law? Siya. So walang mali itong malaking kasalanan, parehas tayo, pag nag-sin ka, you break the heart of God. Because He demands perfection. Amen. In Romans 3, sabi, there is no one righteous, not even one. Walang kahit na sino dito, nandito ngayon, kahit ako, wala dito na kahit isang righteous. Or matuwid, or mabait. Yes, somehow, may mga mababait tayong ginagawa, pero meron tayong mga kanya-kanyang kasamaan. And no one is righteous. Romans 3:23. Dahil ikaw ay, sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo kinapos. Hinahabol natin yung perfection ni God. Gusto natin maging perfect, gusto natin maging good, gusto natin maging righteous, pero kinakapos tayo palagi. Kasi kahit nandun ka na, malaki mong maabot yung perfection ni God, nagkamali ka ng isa, James 2:10, minali mo na rin lahat, back to zero ka na naman. Ganun yung perfection. Okay, gusto ko maintindihan yung pagiging perfection o yung pagiging perfect ni God. God is holy. Pakisabi nga natin, holy. Holy. So I try to, nag-research ako kung sino yung mga pinakamababait na tao sa buong mundo. So I try to research. So meron akong 4 na nakuha from top, mag-start tayo in top 2, tapos satulog tayo hanggang top 27, and you will be amazed kung sino yung, may idea kayo kung sino yung pinakamababait na tao sa buong mundo. May 4 akong kinuha, which is, yung dalawa hindi ko kinagulat, pero yung dalawa sumunod, kinagulat ko dahil sabi dahil ayon sa survey, sila daw yung pinakamababait na tao. Handa na kayo? Number 1, kilala niyo to? Number 1 is si Mahatma Gandhi or Mohandas Gandhi. Siya yung top number 2 na pinakamabait. Yung number 1 hindi ko na sasabihin, pero yung top number 2 tayo mag-start. Okay, so top number 2, si Mahatma Gandhi. Alam niyo bakit siya napunta sa top number 2 na pinakamabait na tao sa buong mundo na nabuhay? Kasi ang tawag sa kanya is Mahatma, pero ang tunay niya talagang pangalan is Mohandas Gandhi. Tinawag siya Mahatma. Pag sinabing Mahatma, salita yun ng Hindi or India, ibig sabihin is dakilang nilalang. Okay, dakilang nilalang. So, he fight for freedom of India. Alam naman natin, biruin nyo, para lang makalaya yung India sa sobrang persecution doon, ano yung ginawa ni Mahatma Gandhi o Mohandas Gandhi? Nag-fasting siya, hindi siya kumain. Ano nyo kung gano'ng katagal? Hindi siya kumain, araw at gabi. Alam nyo kung gano'ng katagal? 21 days. 21 days siyang nag-fasting, chas.
Please. Wala. Nagulat siya. Pero yun, 21 days, nabalita ito. Hindi ko alam kung nabalitaan niyo si Mahatma Gandhi na ginawa niya. Ganito yung kadakila na ginawa niya, kaya siya nabagsaganap pangalawa sa pinakamabait na tao. Okay, so, and because of that, nagsusubiklab na rin yung ibang mga revolution sa iba't ibang panig ng bansa because of him. And number 3 is si Martin Luther King Jr. Kilala niyo? Si Martin Luther. Okay? Pangatlo siya sa pinakamabait daw. Okay? Sa pinakamabait na tao sa buong mundo. Anong pinaglaban niya? Bakit siya natuloy ang pinakamabait? Kasi he fight for racial equality. Yung lahi-lahi. Kasi noon, may mga tawag dito, discrimination sa bansa nila dati. At kapag ikaw ay black person, ikaw ay black, kulay itim. Okay? Medyo hindi patas yung hindi ka pwedeng bumoto. May problema ka sa lahat. Ang tawag is Negro Revolution. Okay? Salamat sa iyo, friend. May tinayo siya na tawag is Negro Revolution or right o yung karapatan ng bawat isang mga black people, yung mga tinatawag mga niga, okay? Na black, okay, yun. Basta pwede na silang pumoto because of that. Siya rin yung nagpauso ng non-violence protest, mga protesta na walang violence. Okay, kasi dito sa Pilipinas, kapag protest talagang batuan niya. Pero siya yung nag-unang kumbaga siya yung nagpauso ng non-violence protest. Kaya siya natuloy yung mabait. Okay? Di pa pala yung nakuha ko. Okay, so tatlo, si Mother Teresa. Okay. Si pangatlo. So, ang bait nito, alam niyo kung bakit? Kasi, alam niyo ba na si Mother Teresa ay alam naman natin kapag yung mga ketong, hindi ka pwede lumapit dyan eh. Kasi nakakahawa. Nakakahawa yung mga ganang mga sakit. Alam niyo ba na si Mother Teresa, kahit may mga chances na nagpapakain siya ng mga may ketong in mismong kamay niya. Pinapakain niya. Pinapahiga niya sa kanyang arms and then pinapakain niya kahit may ketong. Wala siyang pakialam kahit may sakit na nakakahawa. Yun siya, ginawa niya yung kanyang bahay na ampunan ng mga HIV or yung may mga AIDS. Yung mga pinandidirihan ng mga sakit, pinapatuloy niya sa bahay niya. Ginawa niya ampunan. So napakabait. Okay, di ba? Kayo ba, ganyan ba kayo? Sino dito mala Mother Teresa? Meron ba kayong katabi mala Mother Teresa? Okay. Diba? At ito yung nakakagulat. Next, Justin Bieber. Number 2, top 21. So, ako rin nagulat. Bakit daw ituring na si Justin Bieber is top 21 sa pinakamabait na tao sa buong mundo? Wow! Alam niyo kung bakit? Simple lang yung basihan. Kasi siya daw yung sa lahat ng artista or artist, siya yung pinakamadaming inatinan na birthday request. Alam mo, birthday ko, request si Justin Bieber. Susulatan ko lang siya, i-chat sa Facebook. Aalit siya, kahit gano'ng kalayo. What? Kayo ba, may ganyan ba kayo? Na-invite kayo sa birthday, and then pupunta kayo. Yung iba ka nag-i-enjoy, di ba? So, yun yung basis lang kung bakit pa ba. And lastly, next na. Ed Sheeran. Top number 27 na pinakamabait na tao sa buong mundo. Sabi nila, okay? Why? So ang tanong, bakit si Ed Sheeran na kumanta ng Thinking Out Loud? Okay? Bakit siya napili ng top 27? Kasi sa lahat ng mga artists ngayon na kumakanta, sa kanya yung may mga pinaka-peaceful yung music niya. Yung mga kanta niya talaga malinis. Yeah. So hindi ko alam kung sasangayin ako yun. Pero guys, ito yung punto. Bakit ko sinabi yun? Guys, meron ba dito makakapantay dito sa mga top, from top 2 hanggang top 20? Yung mga pinakita ko, meron ba dito? Kasi mabait ko sila. Meron ba dito? I will tell you, wala. Walang, kasi mabait nila. Baka hindi tayo maabot sa kasi top 100 yan hindi ko na kinuha lahat. Pero siguro baka hindi ka lang umabot sa baka hindi tayo makapasok sa top, baka kahit top 1,000 baka ganun. Okay? Pero ito sasabihin ko sa inyo guys, listen, thank you sa akin. Alam niyo ba,
na kahit itong mga pinakita ko sa inyo, hindi sila aabot sa requirement ni God. God is holy, perfect. Kahit napakababait na itong mga taong ito, kahit sila mismo hindi aabot sa qualification, sa requirement ni God, which is perfection. Kung tayo, nandito, hindi ka aabot sa kanila, sila nang mamabayad, hindi sila aabot sa Diyos. Hindi wala sa kalingkingan ng perfection na hinahangad ng Diyos sa bawat isang tao. God is perfect. Isaiah 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all of our righteous acts are like filthy rags. Lahat daw ng pinakamagaganda mong pwede mong isipin na pinakamaganda mong nagawa sa tala ng buhay mo, yung pinakamabait mo na nagawa, pag tinapot mo sa kabanalan ng Diyos, parang maruming basahan lang yan. Ganon kabanal yung Diyos natin. This is our God. God is holy. God is perfect in goodness, in righteousness. Okay? So, walang aabot. And then sabi pa, Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Okay? Hebrews 12:14. Without holiness, no one will see the Lord. So ganito, ang tanong na lang ganito, wow, okay, God is holy. Paano ako makakapunta ng langit niyan? Diba kasi sabi, without holiness, kung hindi ako aabot sa kabanalan ng Diyos, paano ko makakasama ang isang banal na Diyos sa langit sa isang banal na lugar, which is yung heaven? Which is ako is hindi holy. Paano yon? Anong gagawin ko? Di ba kayo napapaisip? This is our God. God is holy. You are not holy. Hindi tayo umabot sa top. Hindi tayo nakadikit. Not even close. But even them, sila rin ay not even close sa perfection na hinahangan ni God. Ibig sabihin, kung sila nga ay pwedeng kinakapos na, pero ayon sa basihan, sa survey, is napakababait na nila. Pero, paano pa tayo? Di ba? Hindi pa yon. Number 2 point, God is just. Kanina, God is holy, now God is just. Pag sinabing God is just, ang Diyos ay makatarungan. Okay? Sabihin nga natin yung word, makatarungan. God is just. Sabihin natin. God is just. God is just. Pag sinabing just, ito yung meaning ng just, behaving according to what is morally right and fair. God is behaving. Yung character ni God, because He is judge, makatarungan siya. Ang lahat ng kanyang ginagawa is according to what is morally right and fair. So, ibig sabihin, siya ay Diyos na makatarungan. Ibig sabihin, siya ay judge. At paparusahan niya yung mga mga mali ang gawain. Okay? Siguro pag narinig mo yung pagiging God is just, parang ang sarap kasi wow, kasi parang pag may nagkasala pala sa akin, patay sila kay God. Di ba parang ang sarap? Pero ang tanong ganito, paano pag ikaw yung nakagawa? The same God na hinahangaan mo because He is judge is the same God na magpaparusa sa'yo every time na nagsisave ka. Okay? Naunawaan niyo yan? So, God is judge. He will judge and deliver just to all wrongdoer, for He hates sin. God hates sin. God hates sin. So, every time na binibreak natin yung law, every time na nagkakasala ka, kahit ano pa yung kasalanan na yan. Nagsinungaling ka, di ba? O ganyan. O kaya, nanood ka ng pornography, okay? Nanood ka ng ball. Every time na ginagawa mo yan, God will punish you because He is judge. And He is God of justice. Okay? Naunawaan niyo ako doon? 2 Thessalonians 1:6, ang sabi, God is just, He will pay back trouble to those who trouble you. At ang Diyos ay, God shows no favoritism. O, aminan tayo. Sino dito, meron kang mama or papa na parang may favoritism? Ayan, isa, dalawa, may favoritism, apat, okay. Favoritism, nag-iisang anak ka, natural. Ikaw mo favorite, okay. Pero, di ba, parang sa, pag hindi ikaw yung favorite, parang unfair. Di ba? Kasi parang kahit anong gawin mo, parang hindi ka napapansin. Unfair. Pero pag ikaw yung favorite, hindi ka nakakaramdam ng fairness. Pag ikaw yung favorite, bala ka dyan. Wow ha? Pero God is just. Okay? He is just. Hindi siya nagpapakita ng favoritism. In fact, sabi niya sa Romans 2, chapter 2, verse 11, sabi, for God does not show favoritism. Pag kay God, walang palakasan. Wala dito pagwapuhan. Hindi mo pwede sabihin, Lord, pagbigyan mo na ako gumawa ng kasalanan, guwapo naman ako eh. Wow ha?
sa tingin mo, magbibigyan ka na agad dahil gwapo ka, or dahil maganda ka, or dahil cute ka, or whatever. No. God shows no favoritism. Pag nagkasala ka, yari ka. Kasi minsan ginagawa natin timbangan. Gagawa ng kasalanan. Tapos pag na-realize mo na, dami kong kasalanan, kailangan gagawin ko para maging patas. Ay, kailangan gumawa ako ng kailangan patin ako ng church. Dapat whole day nasa church ako, tapos magbabasa ako ng maraming verse, tapos mag-atin ako prayer meeting. Para tumama rin yung ginawa kong kabutihan, para at least bumalan, so kaya mas sumobra pa. Parang ganun yung iniisip natin. Every time you sin, ang gagawin mo lang is magpe-pray ka, and then magbabasa ka ng Bible, and you feel like, okay na ako. Well, that is not true. Hindi makakalimutan ni God yung ginawa mong sin. He will punish you. At hindi mo siya pwedeng sumulan. Naunawaan niyo ako? God is just. Hindi porket ikaw yung pinakamasipag na umatin ng church, okay ka na gumawa ng kasalanan. No. Every time you sin, God will punish you. Okay? Kasi gusto kong tanggalin sa thinking ninyo na okay lang ako gumawa ng kasalanan from Monday to Saturday kasi sa linggo naman mag-church naman ako, sa maghuhugas ako ng kamay. Try nyo huwag maligo ng from Monday to Saturday. Tapos ang marmiro nyo, sasabihin nyo, total maliligo naman ako sa linggo. Sige, isipin nyo, ano mangyari? Okay lang yon? Okay lang? Okay lang? Siguro okay sa inyo. Alam nyo, okay pa sa katabi nyo? Ha? Hindi. The same yung ginagawa natin kay God eh. Para sinasabi, okay lang magdumi, okay lang magkakasala, okay lang magsinungaling, okay lang ako na manood nito, okay lang magmura, okay lang magbisyo. Basta sa linggo na ako, mag-church naman ako. You feel like na parang okay ka na, kahit, kasi ganun yung thinking mo. Pero I will tell you, God shows no favoritism. Okay? God shows no favoritism. God is just. He will judge you. He will punish you every time you sin. Colossians 3:25. Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. This is the word of God. The word of God speaks. Ang sabi, anyone who does wrong, sino daw yung gumagawa ng mali, will be repaid. Kahit siyang gumawa ng mali na yan ay napakasipag maglinis ng bahay. Okay? O kaya napagaling gumawa ng assignment. Okay? O ikaw yung top sa klase mo. Kung pag gumawa ng mali, kahit ano pa yung status mo, ano pa yung mga achievement mo, it doesn't matter. God will punish you. And there is no favoritism. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Christ Jesus. Now, every time you sin, God will punish you. What is the punishment? The punishment is death. Naunawaan yung sinasabi ko? Parang kasi pag sinabi mo, ano ba yan, nag-lie lang ako, death na agad. Parang extreme naman yun, yes. Dahil tulad na sinabi ko, kahit nag-sin ka, sabihin natin na isa lang yung kasalanan mo, James 2:10, brinake mo na rin lahat yun. So it doesn't matter kung isa o kalahati lang yung ginawa mo. The same sin. God is perfect, God is holy. So kahit isa lang yung kasalanan mo, which is hindi ako naniniwala, isa lang yung kasalanan mo, brinake mo na rin lahat yun. And because of that, God will punish you. What is punishment? Ano yung punishment? Death. That's why you will die. That's why lahat tayo may death. Lahat tayo mamamatay. Meron ba kayong katabi ngayon mukhang hindi mamamatay? Patay na? Lahat tayo mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan. Siguro yung katabi mo mukhang malusog lang ngayon, di ba? Pero hindi mo alam. Madalas yung malulusog, sila yung nauna. Hindi kasi na cholesterol, di ba? Marami na matataba na Hindi naman sa kaya mag-exercise. Encouragement yun, encouragement. Okay? Ini-encourage ko lang kayo mag-exercise. Okay? Total bakasyon na naman. So jogging. Okay? Nakalusot. Ibig sabihin, di ba? Hindi natin alam. That's why may death. Siguro kung nagtatanong kayo, Kuya Ryan, bakit may death? Bakit kailangan pang mamatay ng isang tao? Pwede bang forever na lang? Walang forever nga eh. You will die. Why? Bakit may death? Kasi may sin. Kung wala salang sin, walang death. Nung si Eva at Adan hindi pa nagkakasala, eternal life sila sa Garden of Eden. But the moment na sila ay nagkaroon ng sin, pumasok yung death. Okay? So nagkaroon ng death because of that. That's why mamamatay ka. Lahat tayo na nandito.
Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka din. Bakit totoo na? Huwag lang, wala lang mo yan. Totoo naman eh. Totoo naman. O, bawiin mo. Sabihin mo, hindi pa ngayon. O, yan. O, bawiin na ha, bawiin na. Okay. Okay. So, gusto ko maunawaan nyo to. That's why may death. Okay? Ito na ha. Guys, listen. God is holy. He is perfect. Nagbigay siya ng mga batas, which is hindi rin natin nasunod. Nasusundan niyo pa ako? God is holy. God is perfect. God is perfect in goodness and in righteousness. So, nagbigay siya ng mga panuntunan, ng mga requirements, ng mga batas, which is perfect then. And sabi niyo sa Psalms 119, kailangan fully obey. Kailangan sundin natin lahat. James 2:10, pag nagkamali ka ng isa, mali ka na lahat. And God is just. Pag nagkamali ka kahit isa lang, He will punish you. What is the punishment? Death. Mamatay tayo lahat. So parang, wow, ito pa yung Diyos. Parang hindi yata tama yung pinuntahan mong service ngayon. Kala mo pa naman, nakikilakas ka sa ano. God is good. God is merciful. Bakit? Ito yung pinag-uusapan natin. Kasi ayaw namin isekreto sa inyo to. This is God. God is holy. God is just. Okay? Ayaw namin ito itago sa inyo. Gusto kong maunawaan nyo to. Okay, lastly, God is love. Ito na yung paborito ng lahat. God is love. Pag sinabing God is love, pag sinabing love, or God, or yung meaning ng love, is God's love is complete and perfect, steadfast, unmovable, unconditional, and personal. Wow. Okay. And may topic pa tayo dito last time, di ba? Yung love, pag sinabi ni God na I love you, may tatlong meaning yon. Ang meaning, He is thinking about you, I will do anything for you, and I want to be with you always. Pag sinabi ni God na I love you, yun yung tatlong ibig niya sabihin pag sinabing I love you, kasi masyadong general. Pero ang ibig sabihin niya na I love you, sinasabi niya na I am thinking about you, okay? And I will do anything for you, and I want to be with you always. Yun yung sinasabi niya pag sinabing I love you. Okay, pero ito, guys, listen. Hindi pa God is holy, and God is just. So hindi ako nakakabot sa perfection na hinahangad ni God. So malabo na ako na makapasok sa langit because of that. Kasi I am not holy. And God is just. Nagkasala ko, hindi na ako makakapasok ng langit. May parusa pa ako, which is death. Nakikita niyo yung sitwasyon ng bawat isa ngayon? Sa harapan ng banal na Diyos at Diyos ng hustisya. Kawawang-kawawa tayo. And now, I'm telling you that God is love. Parang, okay. God is holy, God is just, pero how about God is love? Ito God is holy, kailangan kang parusahan kasi nagkasala ka, hindi ka umabot sa perfection. Okay? Kailangan parusahan. But at the same time, because God is love, gusto ko niya iligtas. Nakakasunod ba kayo? Diyan sa likod, nakakasunod ba? Hindi niyo nakikita niyo ba to? God is holy, God is just. Gusto ko niyang parusahan because you deserve it. Nag-sin ka. Nag-sin tayo. Pero God is love, gusto ko niya rin iligtas. Gusto ko niyang mahalin. Gusto ko niyang makasama sa heaven. Kahit hindi mo deserve yun. Ngayon, paano niya pagsasabay-sabayin ito? Kasi kapag isa dyan tinalikuran niya yung pagiging God of holiness niya, na okay na ako, sige, kahit hindi ka na perfect. Pag tinalikuran yung isang attributes niya o isang character niya dyan, hindi niya siya Diyos. Pag pinairan niya yung pagiging God of love niya, ikakancel niya yung pagiging holiness niya, okay, kahit hindi na perfect, ikakancel niya rin yung pagiging just niya, okay, hindi na kita pa, pero sabi ko sa I love you. Di ba parang, inispoil naman tayo? Di ba? Ngayon, kapag kinancel niya naman yung pagiging God of love niya, and then puro ano na lang siya, puro parusa, parang ang lupit naman ng Diyos ko. So paano niya pagsasabay-sabayin ito ngayon? Gusto ko maisip niyo to. Ngayon, dito papasok si Jesus Christ. Okay? Dito papasok si Jesus Christ. So sobrang pagmamahal niya sa atin. Love niya tayo. Pero at the same time, kailangan maparusahan tayo. Ang ginawa niya ganito. Sobrang love niya sa atin, binigay niya si Jesus. Out of love. Because of
He loves us. Every one of us here. You are priceless to God. He loves you. So, binigay niya si Jesus. Okay? Binigay niya si Jesus para saan? Para sa mga kasalanan natin. Tama? Binigay niya si Jesus. Pero paano? Okay. Because of love. Because of love, binigay niya si Jesus. Pero how about pag yung pagiging God of justice? Kailangan niya pa rin tayong parusahan. Hindi pwedeng hindi ka parusahan. Okay? So, anong gagawin ni Jesus? Si Jesus yung expression ng love ni God. Na-practice niya yung pagiging God of love niya. Pero how about God of holiness and God of just, or pagiging just niya? Paano niya ipapractice? Through Jesus. Kailangan niya parusahan tayo. Now, ito yung gusto sabihin sa inyo. Out of love, binigay niya si Jesus. Prinactice niya yung pagiging God of love niya. Ito na si Jesus. Anak niya. Nag-iisa niyang anak. Ngayon, kailangan niya rin tayong parusahan. Now, lahat ng parusa, yung sobrang parusa na dapat tayo tumanggap, alam niyo ginawa ni Jesus? Inabsorb niya lang. The day na namatay si Jesus sa krus, lahat ng galit ng tatay niya, God the Father, because of our sin, lahat, inabsorb ni Jesus. That's why napaka-brutal ng pagkakapatay kay Jesus. Inabsorb ni Jesus lahat ng galit ng Diyos. And because of that, every time, sino man yung naniniwala kay Jesus dito, hindi na nakikita ng Diyos yung kasalanan mo. Ang nakikita niya, si Jesus. Yung anak niya, na sumalo ng lahat ng galit niya. Ang nakikita niya sa iyo yung righteousness. God is perfect. Okay? Pag nagparusa siya, perfect din. So nag-send siya ng isang perfect rin, which is Jesus. Para yung perfect na galit niya, parusa, mapunta na sa perfect. And because of that perfect love, lahat ng kasalanan niya ay napatawad niya. That's why kailangan natin ikwento si Jesus sa lahat ng mga tao. Because maraming naguguluhan. Para saan ba si Jesus? Maraming mga tao hindi alam itong pinag-usapan natin. And in Hebrew chapter 10 verse 4 and 7, I want you to basahin natin to. Ito yung sinasabi ko. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Therefore, when Christ came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body prepared for me. With burnt offerings and sin offering, you were not pleased. Then I said, si Jesus nagsasabi niyan, here I am, sabi niya, here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, my God. Diyan muna tayo. Doon na tayo. Kasi noon, nung wala pa si Jesus, ang paraan para ikaw ay mapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan is kailangan mag-offer ng isang hayop. Most of the time, ang nire-require is baka, goat, or lamb. Yun yung requirement pag nagkasala ka. At alam nyo ba noon, depende sa laki ng kasalanan yung dadalhin mong hayop. So, halimbawa, pumasok ka dito sa church, kung uso pa yun, pumasok ka dito, may dalang baka. Malamang ang laki ng kasalanan mo. Kasi depende sa laki ng kasalanan mo, yung laki ng sacrifice na gagawin mo. Okay? So, kapag pumasok ka dito, parang wala kang dala, kasi hindi dala mo, sabi yun, naglabas ka ng butiki, ito, sabihin, ganun lang kaliit yung kasalanan mo. So, kung uso pa yun ngayon, yung paraan na yan, na depende sa laki ng kasalanan, yung hayop na i-offer mo, siguro, animal kingdom tayo nga, parang maligas tayo ngayon dito, no? Pero buti na lang, sabi kasi, kung babalikan natin, no, sabi, it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Dahil yan yung paraan nila dati. Pero sinabi ng Bible, okay, it is impossible. Para makapagpalis sa kasalanan, makapagpalinis ang kasalanan natin. Kaya sinabi ni Jesus, therefore, when Christ came, ito na si Jesus, into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire. Kinakausap niya yung tatay niya, sabi niya, hindi niyo naman gusto yung mga ganyan mga sacrifice. Okay? And then next verse, next slide, sabi, with burnt offerings and offering, then in verse 7, then I said, okay, ako na lang, here I am, it is written about me in the scroll. I have come to do your will, my God. And then next, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of
Jesus Christ. Ngayon, God is holy. Okay, paano maging holy? Hindi ko kaya sa sarili ko. Nung namatay si Jesus, lahat ng wrath ni God, lahat ng galit ni God, inabsorb ni Jesus para mapatawad ka lang. Sinalo ni Jesus, dapat yung galit ni God na tama sa'yo, sa kanya na lang pinatama. Sinalo ni Jesus lahat. Para yung righteousness ni God, ni Jesus, sa'yo naman mapunta. For those who will believe. Sa mga maniniwala. Okay? Sa'yo mapupunta yung righteousness. Okay? Ngayon sabi, kapag ganun na yung ginawa mo, naging naniwala kay Jesus, sabi, we have been made holy. Ikaw daw ay magiging banal. Ngayon, ang tanong sabi doon sa kanina binasa natin, without holiness, you cannot see God. Hindi ka makapunta ng light kung hindi ka banal. Pero sabi dito, nung si Jesus Christ ay namatay para sa'yo, naniwala ka, you are made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ. Ngayon, because of Jesus Christ, may holiness ka na. Bakit? Kasi yung kasalanan mo lahat, pinatawad na. Ibig sabihin, papasok ka sa langit because of the perfection na inaling ni Jesus. At pinatawad ka na. Because of Jesus Christ, ikaw ay perfect. Because of Jesus Christ. Not because of yourself, not because you are good, but because of Jesus Christ, you are perfect. And that's why papasok ka sa langit dahil si Jesus Christ ay perfect. Amen. We are justified by faith. We are made holy because of Jesus. Sabihin nga natin yan, I am holy because of Jesus. 1, 2, 3, go. I am holy because of Jesus. Banal ka hindi dahil sa sarili mong gawa. No. Dahil kung sarili mo lang gawa, supply. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, that is perfect. Jesus is perfect. Kaya ako naging banal. And that's why, makapasok na lang because of Jesus. In Romans 5, 9, and 10, since we have now been justified by His blood, how much more shall we have saved from the God's wrath through Him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled shall we be saved through His life? Nung namatay si Jesus, sinalo nila lahat ng galit, so hindi ka na, okay, wala nang galit ng Diyos kasi every time na nakikita ka niya, si Jesus yung nakikita niya sa'yo. Okay, so na-absorb lahat. And we are forgiven because of Jesus. Okay, we are forgiven. Ulitin ko yun. We are forgiven because of Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad ka na, at ako, because of Jesus. Kaya mga kapatid, siguro may mga times dito na kasi ako rin nasabihan ng ganito, may kasalanan ka, punta ka doon sa simbahan, tapos magkumpisal ka doon sa pare. Yung pare na kinakausap mo, sinful din. Because every one of us is sinful. Okay, so there's no way na mapapatawad dahil pinatawad ka ng pare, no? Okay? Si Jesus, ginawa niya yun. Because ito, sabi sa isang quotation, religion says do, Jesus says done. Sabi, religion. Yung mga religion, sinasabi ng religion ay do. Ito gawin mo. Okay, may kasalanan ka, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Pero when Jesus says, may kasalanan ka, well, it is done. Ako na yung mo. So it is done. Amen ba doon? It is done. That's why Ephesians 2:8-9, for it is by grace, then you have been saved. Through faith. It is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. It is by grace. Grasya lang ng Diyos. Kaya tayo pag sinabing grasya, hindi mo deserve tumanggap ng kaligtasan, ng pagpapatawad. Pero because of grace, binigay niya pa rin. Lahat tayo nandito, hindi natin deserve yung forgiveness and love ni Jesus. Pero binigay niya pa rin. And through faith, kung maniniwala ka lang, sa pamamagitan ng faith mo, you are saved. Okay? And hindi ito dahil sa sarili mong gawa. Hindi ito dahil sa good works mo. Hindi ka masasave dahil mabait ka. Hindi ka masasave dahil gwapo ka. Hindi ka masasave dahil masipag gumawa ng assignment. Hindi ka masasave kahit top ka pa sa klase mo. You cannot be saved because of that. You will be saved because of Jesus by grace. Okay? Mabuhay ka para sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay tayo para kay Jesus. Now, gusto ko linawin to. In Philippians chapter 2, verses 12 to 13, ang sabi, continue to work out your salvation. Guys, listen. Ito para magkalinawan tayo. Ngayon that you are saved because of Jesus, you are made holy, you are forgiven because of
Jesus done on the cross, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, because kaya ka naging holy, because, and bakit ka naging forgiven o pinatawad na. And now you can enter heaven because of Jesus. Okay? Now, okay, ano sinasabi naman sa Philippians 2:12 and 13? Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Okay, maraming nagsasabi, sabi i-workout na yung salvation. Para daw magkaroon ka ng salvation, kailangan daw i-workout. Mali yung intindi. Kasi kapag kaya totoo yan, pinagtatrabaho pala, kailangan pala pagtrabaho mo yung salvation. No, si Jesus na yung gumawa. Pag sinabing workout, may salvation ka na, i-workout mo na lang. Para maintindihan nyo, sino dito? Mayroon ba mga gymmers dito? Gymmers in the house. Si Carl, napapadala sa gym. Mga gymmers! Nag-gym ka! O, napadaan ka lang sa gym. Okay. Nag-gym ka. Okay. Meron ba dito? Nag-gym ka. Okay. Daryl, nag-gym. And then, okay. Sino mga nag-gym dito? Si Japer. Si Japer. Si Japer. Laki na nga ng pinagbago eh. Ito guys, listen. Para maintindihan nyo. Yung salvation, hindi yung wino-workout. Hindi mo kailangan magpakabait para magkaroon ng salvation. Ulitin ko yun. Ulitin ko para mag-gets nyo pa. Hindi mo kailangan magpakabait para magkaroon ng salvation. Magpapakabait ka kasi save ka na. Magkaibang bagay yun. Ngayon, pag sinabing gym ganito, kaya ka ba nag-gym para magka-muscle? Kaya ka ba nag-gym para magka-muscle ka? Para ano? Para ma-develop o ma-build up mo yung muscle mo. May muscle ka naman talaga eh. Di ba? Di ba may muscle ka? Hindi mo sabihin, kaya ka nag-gym dahil buto ka lang? Di ba? Pumasok mo sa gym kasi buto lang, wala kang muscle. May muscle ka! Okay? Kaya lang hindi lang ganun ka build up pa, hindi pa ganun ka develop. So kaya nga nag-gym para yung muscle mo na hindi pa develop is ma-build up na develop. Tama? Amen ba? The same thing. Hindi mo kailangan i-workout yung salvation mo kasi may nagtrabaho na doon. Sino? Sino? Si Jesus na yung gumawa para masave ka. Kailangan mo nang gawin, maniwala ka, manampalataya ka na namatay si Jesus. At inabsorb ni Jesus yung galit na dapat pupunta sa'yo. At nung natanggap niya, binigay niya naman yung righteousness niya sa'yo para maging holy ka. Naunawaan niyo po ba ako? So, ano yung tinatawag din na yung workout? Kaya ka ngayon magpapakabait. Kasi ligtas na ako eh. Papunta na akong langit, so magbubuhay langit ako dito sa lupa. Hindi yung sasabihin mo, ligtas ka na, Christian ka, sinasabi mo Christian, follower ka ni Jesus, pero yung buhay mo, buhay dilim. Naunahan niyo ako? So i-workout mo, dahan-dahan, nagbabago ka, dahan-dahan, nagiging magalang ka. Kasi nakikita mo, wow, sinave ako ni Jesus, and because of gratitude, utang na loob ko na lang to kay Jesus, kaya magpapakabuti ako. Dahil hindi ko deserve yung natanggap ko mula sa Kanya, now that I am saved because of Him, ano pong gagawin ko? Siyempre, ayusin ko yung sarili ko. Amen! Yung sinutukoy na, kaya huwag niyong pagkakaiba-iba, hindi kayo dito, ayoko lang malito kayo. Kasi maraming nakakausap nitong lito dito. Nalilito sila na, pag tinanong mo, saved ka na ba? Ay, hindi pa kasi, dami ko pang kasalanan. Para sinasabi nila na, maliligtas lang ako kapag wala na akong kasalanan. Kaya po mangyayari yun? Hindi mo kailangan magtrabahuan yun. Basta maniwala ka lang kay Jesus, mabuhay ka para sa Kanya, yung kasalanan mo pinatawag niya lahat. And because of His holiness, kaya ako pasok lang. Ngayon, syempre, kailangan mo rin pa rin magpakabait. Kasi ngayon ligtas ka na, pakita mo naman. Amen. Kung tinanggap mo talaga si Jesus sa life mo, pakita mo naman yung tinanggap mo. Alam mo naman sinasabi mo, tinanggap mo si Jesus, pero yung buhay mo, buhay taning. Diba? Sabi mo, ako, Christian ako, tapos mura ka ng mura dyan. Ano kaya yun? Diba? So because of gratitude, that's why ayusin mo yung sarili mo. Nagkakalinawan na ba tayo? Amen. That's why kailangan natin maintindihan itong bagay nito. Guys, last na. Then I will end. That's why kailangan nyo rin ikwento si Jesus. Itong natutunan niyo today, kailangan ito ikwento sa mga mahal sa buhay. Kailangan siya ikwento sa mga classmate nyo. O sabihin natin, wala na iba ng classmate ko next pasukan ko sa iba-iba ng
mga kaibigan ninyo. Kasi maraming nalilito about dito. Maraming litong-lito, sobrang litong-lito. Kaya ikwento nyo, kailangan nyo ipakilala na ang Diyos ay banal. Kailangan niya talaga ng perfect. Bago ako pumasok ng langit, makasama siya, kailangan perfect ka. And God is just. Parurusahan niya dahil hindi ka perfect, dahil mo kasalanan, pinake mo yung heart niya, paparusahan niya. Pero God is love. Sinan niya si Jesus para yung galit ng Diyos at yung perfection na hindi mo makuha because of love, si Jesus and John, namatay sa krus para i-absorb yung galit, ma-practice agad yung pagiging God of just niya. Pinarusa niya lahat ng parusa na dapat sa'yo, napunta kay Jesus. At yung righteousness and perfection naman ni Jesus, napunta sa'yo. That's why, mapupunta ng langit. Kailangan yung masabi to sa kanila. And I want you to be sure today na sa langit because of Jesus. Naunawaan niyo ba ako? Sa langit ka pupunta because of Jesus. Not because you are good, but because Jesus is good. Not because you are perfect, but because Jesus is perfect. Amen? Can we all stand and we will pray?